So gagamitin nyo yung pera para sa kalusugan natin sa pagpapatayo ng tulay? Saan nila dinala pera? Yan ang isa pa. That's the question. Where is the money? Why is there an urgency to transfer the fund? Yun ang sabi niya. Ba't kayo nagmamadali kung may pondo na pala yan? Kikilabutan ka dito sa kawalang iya. Maaga pa? Mukha po talagang ang disenyo nitong mga namamalakad po sa ating pong gobyerno. Lalo na po sa usapin po ng mga lalawigan, mga bayan. At maging sa pangkalahatan na, mukha talagang ang disenyo nito, mas gusto nila mas maraming mahirap. Bakit? Mas gusto nila yung pumipila ka sa kanila. Mas gusto nila na counting keyboard sa kanila kapipila para ka humingi ng kung ano-anong tulong. Kasi nga naman kapag ang Pilipino po ay nakakatayo sa kanyang sariling mga paa, ang mga Pilipino po ay hindi na kinakailangan lumapit pa sa kung sinong politiko o sinong tao para humingi ng anumang pong tulong. Wala na siyang aasahan pa na padrino, magkakaroon siya ng independence sa pagpili niya ng tamang kandidato. Magmula noon hanggang ngayon, mukhang ito ang disenyo. Hindi tayo makakaahon dito sa ating kinasadlakan na ito. So dito po sa issue ng PhilHealth na ito, di po ba, tinanggalan mo ng government subsidy ang PhilHealth. Ito yung bagong kaso na isinampa. Pero itong pinag-uusapan dito ay yung pong paglilipat ng sinasabing reserve fund. Ang pinag-uusapan dito ay sinasabing excess, sobrang pondo. Muli nating ipagdiinan na tayo po'y nabudol doon sa mga sinasabi ng PhilHealth na pinayagan naman ng ilang kongresista sa kanilang pagdinig at nagamit sila sa pagkukondisyon sa isipan ng iba na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth. Hindi po. Lumabas nga po ngayon sa hearing, di ba? Sa oral argument ng PhilHealth, negative ang kanila pong pananalapi. Yung pong kanilang mga obligasyon na paparating, wala silang pera para doon. Kaya pag humarap ka dyan sa ganyang uri ng oral argument, dapat preparado ka nga harap kasi yung justice hindi ito para mga kongresista o mga senador na widow-widow lang. Di ba? Na stock knowledge lang ang bit-bit. Ang sinasabi niya, sandali lang, ano ba ang source ng pondo ng PhilHealth? Pinapapaliwanag yung kanilang SVP. Yung pong direct contribution ng mga miyembro. O saan pa nanggagaling ang pera? Meron po kaming subsidy galing po sa PAGCOR. Saan pa nanggagaling? Meron din po kaming pinanggagalingan na pera para po sa sin taxes. Nakalagay po yan sa UHC law. Saan pa nanggagaling? Meron din pong government subsidy. Ganon. So kung yan ang pinanggagalingan, para saan yung pera? Para po sa pondo po ng una, yung pong mga indirect members, contributors. Sino to? Indirect contributors. PWD, senior citizen, mga indigents, hindi kaya. Yun pala naman. Yung sin taxes, para saan yun? Yun din po ito. So yung bang sin taxes, ano ba yan? Special law ba yan? Oo, special law. Meron siyang special purpose? Oo, special. Anong purpose niya? Para sa PhilHealth. So nakalagay doon, special din ang provision para sa una, pagpapadami ng benepisyo. Pangalawa, para kung kakayanin na, dahil nga may pera ka na, babaan mo ang contribution. Kung yan ay special na batas para sa special na adhikain, ba't mo naman gagamitin yan sa ibang bagay? Kung nanonood ka, nakikinig ka ron sa cheese. Sabi nga ni boboto mo ba yun? Hindi. Sa cheese. Elections ba yun? Checkmate. Mati na Hindi ba? Bulagta na Paano ka hihirit doon? Alam mo, kahapon, habang nakikinig ako, walang video oral argument nga po. May part dyan, nagbiro ng kaunti itong si Justice Amy Lazaro Javier. Sinasabi niya, nasaan na? Sino mag-explain itong bagay na to? Meron siyang tinatanong. Sinasabi ni Sir Albert, hindi siya makakapag-explain ka nito, kundi si SVP Renelim Siaco. Huwag ka magtago dyan, nagtatago ka na dyan. Tapos parang nangingiti itong si Justice Amy Lazaro Javier kasi
alam niya sa sarili niya na hindi nga siya masagot dun sa kanyang mga katanungan. The money should not be Yan. diverted for other purpose. Yan. The law provides for a special purpose and the source of fund is for special purpose. Kaboom! And the law is self-executing. Wala nang ibang interpretasyon. Klaro-klaro eh. So gagamitin nyo yung pera para sa kalusugan natin sa pagpapatayo ng tulay. Okay, yung bang tulay na yan, yung Guimaras Bridge na iyan, yung bang Negros Bridge na iyan, oo, meron na bang pondo yan? Meron. Saan ang galing ang pondo? Sa Korean Export Bank of Korea. Magkano ang nakalagay dyan? Dyan sa GAA. May pera na pala yan eh. So, you are going to fund a project that is already funded? Napakasuwabe, di ba? Kikilabutan ka dahil talagang kahapon, mga kapatid, klarong-klaro po, ang malaking pagkakamaling ito, kahit na sino pa sigurong iharap mo dito to defend this case, ay hindi mahihirapan. Ang atin na lang ho dito yung desisyon ng Supreme Court. Nasabihan sila, nagkamali kayo dito, balik nyo yung pera ng PhilHealth. Isa pa lang issue yan. Nandoon din po kahapon yung isa sa mga petitioners, si Bayan Muna Chair Nery Colmenares. Sinasabi niya nga, tinanong siya nitong si Justice Amy Lazaro Javier kung pwede ba na ibalik utusan ng korte na ibalik yung pondo na nasa National Treasury na. Simpleng sagot, yun ang gusto ni Justice Amy Lazaro Javier. Sumagot, si Sir Nery Colmenares, si attorney, ang sabi niya, pwede po. Pwede. So, ibig sabihin, yung mga nakuha na talaga, pwedeng maibalik pa sa PhilHealth kung sakali man magkakaroon na nga ng final decision ang Supreme Court dito. Saan nila dinala pera? Yan ang isa pa. That's the question. Where is the money? And yung sinasabi kahapon ni Justice, why is there an urgency to transfer the fund? Yun ang sabi niya. Ba't kayo nagmamadali kung may pondo na pala yan? Kikilabutan ka dito sa kawalang iya. Maaga pa? Usapin pangkalusugan. Na ngayon nga, i-connect natin sa halalan. Yung mga nasa entebladong yan, sasayawan ka lang yan. Pag yan nahalal na naman, malamang kung ano sabihin sa kanilang boto sa mga gantong usapin, ganun pa rin sila. Kaya po kaya tayo nasasadlak sa gantong uri ng governance. Dahil ang pinakamalaking problema sa bayan na ito, mga kapatid, pinakamalaking problema, gobyerno mismo. Mamamatay ka kasi wala kang pambili ng gamot para lang doon ma-address ang iyong problema. Ang daming sakit na ito na obligado kang uminom ng maintenance. Sabi nga ni doktora, bakit sa ating pagkamahal-mahal? Sa ibang mga bansa po, 10 piso lang. Kaya ko po natanong si doktora kung meron ba silang presentation dito sa Kongreso, sa mga mambabatas natin. Kasi yung sinasabi niya, napakagandang programa nga po sa halip na unahin ninyo itong mga paglalagay ng cat's eye. Ayun na. Ito po yung corruption sa kalsada, naglagay lang ng cat's eye, ng ilaw sa kalsada. Tapos alam mo ba, so ilang hundreds of kilometers ang nilagyan nila. Alam mo ba, dapat kurbada lang lalagyan. Pati diretso ng kalsada nilagyan nila. In the same manner na yung cat's eye, pwede naman gitna lang at 10 meters lang pagitin. Ang ginawa nila, para mas marami silang bibilhin, ginawa nila 2.5, ginawa nila 5 meters. Tapos nilagyan na nga nila sa gitna, nilagyan pa sa kaliwa, nilagyan pa sa kanan, para mas maraming bibilhin. Corruption. Sa halip po mga kapatid na unahin ninyo ay ito pong mga overpriced na mga inilalagay ng mga rollers sa kahit na walang kurbada ay meron pong mga nakalagay na mga rollers na yan sa mga barandilya. Ito ho'y ating i-connect mamaya doon sa issue nga na nangyayari ngayong hearing tungkol po dito sa 89.9 billion. Meron na pong higit na 60 billion na nailipat po sa National Treasury sa usapin po ng PhilHealth Fund. Ito pong napaka-importanting isyong ito. Iilan lang ho daw naman itong mga tao na obligado po ngayon sana tulungan po ng gobyerno na biktima po ng stroke. May record po naman yan sa mga bawat lalawigan. Ano po? Yung ang ating nakapanayam, yung ating isang case study po na gladly natulungan po ng ating mga Happy Anonymous,
hindi na ho nakakainom ng maintenance ng stroke patient. Kaya sa po, mahal. natutumbat, nangingisay. Wala nga daw pong therapist Oo. doon sa lugar. Oo. So, ang sinasabi ni doktora, pag ho ganon, kasi PWD na po sila eh. O, kung maaari nga sana, itong mga gamot na ito ng pang-maintenance, may bigay na po ng estado na libre.